Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketongin na lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Sabi niya, "Kung ibig po ninyo, mapagagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo ang ketongin. Sa bayang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Doon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis agad ni Jesus ang tao matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, magpasuri ka sa mga saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na magaling ka na. Ngunit, umalis ang tao at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano ba't hindi nahayagang makapasok si Jesus sa mga bayan? Naroroon na lamang siya sa labasan, sa mga ilang na pook. At doon, pinagsasasadya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong kami ay kasulukuyang nag-aaral sa pagkapari, mga seminarista pa lamang, meron kaming isang kasama sa seminaryo na meron siyang kakaibang ugali. Kakaibang ugali sa pagpapakuha ng litrato. Madalas kapag nagpapakuha ng litrato, pag natunugan mo, magkukuha na ng litrato, nagmamadali ka, susugod ka. Susugod ka at ikaw ang kukuha ng magandang pwesto. Kapag ka nagkukuha na ng litrato, namimili ka ng katabi. At ang gusto mong katabi, yung kaibigan mo, yung malapit sa iyo. Yung seminarista na iyon, kakaiba ang ugali. Pag natunugan niya, magkukuha na ng litrato, sa hilip na tumakbo, lumapit at sumugod, siya pa ay lalayo. At mula sa malayo, kapag nakapwesto na ang kukuhanan ng litrato, titingnan niya ito. At wari bang may hinahanap, at pag nakita niyang kanyang hinahanap, yun ang kanyang tatabihan. Sa ngayon, sasandali at makikita mo ang litrato. Noong mga panahon na iyon, matagal bago mo makita ang litrato. At magulat kami kapag nakita na yung litrato, ang pinipili niyang katabi ay yung pangit. Kung sino yung marumi, kung sino yung maitim, kung sino yung marusing, siya ang pinipili niyang katabi. Kaya, minsan siya'y aming tinanong, bakit ganon ang kanyang ugali sa pagpapakuha ng litrato? At ang aming natuklasan, nakagugulat, pero totoo. Sabi niya, kapag ika'y nagpakuha ng litrato, ang piliin mong katabi, yung pangit. Sapagkat kapag ang katabi mo pangit, popogi ka. Kapag ang katabi mo maitim, puputi ka. Kapag ang katabi mo marusing, kikinis ka. At may katotohanan, kapag ang dalawang magkaiba, pinagtabi mo, kapwa sila lumulutang. Ang mataba, matabang mataba. Ang payat, payat na payat. Ang punggok, pandak na pandak. Ang matangkad, matangkad na matangkad. Ang dalawang magkaiba at magkasalungat, pag pinagtabi mo, kapwa lumulutang. Mga kapatid, ang panahong ito ng pandemya ay may gayon ding katotohanan. Magkasalungat na magkasalungat,
magkaibayo na magkaibayo, magkabalintuna. Pinaglalayo tayo. Pero habang tayo pinaglalapit, lalo tayong nag-uumiglas na magkalapit-lapit. Habang tayo pinaglalayo sa panganib na magkahawa-hawa, lalo namang pinaglalapit ang ating kapalaran. Isipin natin, isa lang sa atin ang magkasakit, tayong lahat damay. Isa lamang ang magkasakit at magkaroon ng COVID-19, isasara ang ating pamayanan. Kaya, ang pag-iingat ng isa ay pag-iingat ng lahat. Ang karamdaman ng isa ay karamdaman ng lahat. Hindi lamang iyon. Kahit ang ating kapalaran, ngayon ay iisa. Pinaglalayo tayo, kinukulong tayo, ibinubukod tayo, pinaghihiwalay tayo, lockdown, quarantine. Pero ang takbo ng ating buhay, iisa, nawalan ng trabaho, naghihirap, walang mabili, walang pambili, magkakalayo, pero magkakalapit ang ating kapalaran. Magkasalungat, pero totoo. Kung paanong tayo pinaglalayo, pinaglalapit tayo sa ating mga kaugnayan. Kaya, maglayo-layo tayo, pero maglapit ang ating kalooban sa pagsunod, sa pagpapasakop, sa pagpapasailalim. Pinaglalayo, pinaglalapit, magkakalapit, pinaglalayo, pinaghihiwalay, ibinubukod, pero magkakasama, iisa. Mga kabatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, wari bang isang laro ng mga katotohanan ang ketongin dahil sa ketong dapat lumayo, pero nagawa niyang lumapit kay Jesus. Si Jesus na malayo dahil siya ay Diyos at tayo ay tao, ay nagawa niyang lapitan at si Jesus napakalapit. Sa katunayan, nahipo niya ang taong may ketong. At yung lapit na yun ni Jesus, siya ngayon ang lalayo dahil ipinamalitan ng ketongin ang nangyari sa kanya. Hindi na ngayon makapasok si Jesus sa loob ng bayan. Kinakalangan siyang lumayo. Siya ay nasa ilang na pook lamang. At yung layo na yun ni Jesus, siya namang lapit ng mga tao. Siya ay pinagsasadya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Wari bang isang laro, ang nasa malayo, ang ketongin, lumapit. Si Jesus, ang Diyos, nasa malayo, nagkatawang tao, nagawang hipon ng ketongin. Ang Diyos na lumapit, ngayon ay lumayo at nananatili sa labas ng bayan sa mga ilang na pook. At yung layo na yun ni Jesus, siya ngayon ay nilalapitan ng mga tao, pinagsasasadya mula sa iba't ibang tako. Malayo, lumapit. Malapit, lumayo. At sa gitna ng ganitong katotohanan, naroon ang sakit. Ketong. Paglayo, paglapit, sakit. Tatlong bagay tungkol sa katotohanan ito. Una, ang taong nasasaktan, lumalayo. Ang taong nasasaktan, lumalayo. Kahit ang aso, kapag binato ng tsinelas, lalayo at aalis. Yung tao pa kaya. Ito ang napakahalagang katotohanan, lalo tigit ngayon ay araw ng mga puso, araw ng Valentine's Day. Huwag kayong mananakit, baka kayo layuan. Huwag kayong mananakit, baka kayo iwanan. Huwag kayong mananakit, baka kayo talikuran. Ito ang kwento ng marami magkakaugnay. Sa dami ng sakit, sa dami ng pahirap, sa dami ng sugat, sa dami ng kirot at apdi, hindi nakatiis at lumayo. Masisisi mo ba kung ang nasaktan ay lumayo? Kaya madalas sinasabi ko, ang pananakit ng ibang tao, ang pananakit ng kapwa, ay pananakit ng sarili. Sapagkat sinaktan mo ang iba, lalayuan ka. At kapag ikaw nalayuan, sino ang nasaktan? Sino ang naghirap? Sino ang nagdusa? Kaya, pakatatandaan natin, ang taong nasasaktan, lumalayo. At hindi mo mamarapatin na ikaw ay layuan. Hindi mo na naisin na ikaw ay iwasan at talikdan. Lalo tigit kapag ikaw ay tumanda, kung kailan mo kailangan ng kasama. Mag-ingat.
maging marunong talasan ng pakiramdam. Ang taong nasasaktan, lumalayo. Piliin mo ang iyong sasaktan. Huwag kang mananakit, sapagat pag sinaktan mo ang ibang tao, ikaw rin ang masasaktan. Pangalawa, ito ngayon ang nakapagtataka, hindi lahat ng taong nasasaktan, lumalayo. Hindi lahat ng taong nasasaktan ay lumalayo. Tatawagin ko ba silang mga martir? Tatawagin ko ba silang mga bayani? Tatawagin ko ba silang mga dakila? Tatawagin ko ba silang mga manhid at masokista? Ang nanay natin, ilang beses nating sinasaktan ng ating mga nanay, lumayo ba? Hindi ka na ba'y pinagluto? Nilason ka na ba kapag ka pinapakain ka? Hindi. Mga mag-asawa, ilan ng asawa ang sinaktan at niloko, pero hindi umaalis? Ilan ng anak ang napaso sa pag-ibig ng kanilang mga magulang, pero hindi umaalis? Hindi yun katangahan. Ang tawag doon, katotohanan ng pag-ibig. Ang tawag doon, katapatan. Ang tawag doon, kadakilaan. Yan ang larawan ng Diyos. Nakakrus, nakabayubay, pero hindi kailanman lumayo, hindi kailanman umalis, hindi kailanman tumalikod. At ang tawag doon, dakila. Ilang beses man nating talikuran ng Diyos, ilang beses man natin saktan ng Diyos sa ating pagkamakasalanan, mananatili ang kanyang pag-ibig. Napakadakilang pag-ibig. At ito, ang ikalawang katotohanan. Tama, totoo, ang tao kapag nasaktan, lumalayo. Pero pakatatandaan natin, may mga nasaktan, may mga sinaktan, pero hindi kailanman lumayo. Manapalalo pang humigpit ang pag-ibig, lalo pang dumakila ang kanilang pagmamahal. Ito ang pangalawang katotohanan, lalo na ngayong araw ng mga puso. Sila na nasaktan at patuloy na umibig. Sila na sinasaktan at patuloy nagmamahal. Tunay ngang kayo'y larawan ng mga puso, mga pusong dakila, katulad ng puso ng Diyos. Pangatlo, ito ang ating pakiramdam. Kapag ikaw'y may sakit, malayo sa iyo ang Diyos. Kapag ikaw'y may sakit, pakiramdam mo, iniwanan ka ng Diyos, tinalikuran ka ng Diyos, nakalimutan ka ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos. Kaya kapag ikaw'y magsakit, nagtatampo ka, nagtataka ka, nagtatanong ka, anong nagawa kong kasalanan at ako'y ginaganito? Anong nagawa kong pagkakamali at ako'y nagdaraan sa ganitong karanasan? Akala natin ang sakit ay larawan ng paglayo ng Diyos. Pero hindi. Sabagat yung ating sakit ay aangkinin ng Diyos. Ito ang napahayag ng mabuting balita. Ang ketongin na dapat layuan, ang ketongin na kinakalangang layuan, ang ketongin na dapat ay nasa malayo. Nahabag si Jesus. Hinipo ang ketongin at siya'y pinagaling. Ito ang pangatlong katotohanan. Sa gitna ng ating sakit, lalo pa tayong kumapit. Sa gitna ng ating sakit, lalo pang humigpit ang ating kapit. At ito ang pangatlong katotohanan. Kapag sa inyong bahay may nagkasakit, lalo pa tayong dapat magkalapit. Lalo pala tayong dapat magsama-sama. Lalong higit dapat tayong magkaisa. Sapagat ang sakit, ang tanging makagagamot, ay ang ating malasakit, ang ating pag-iisa, ang ating pakikiisa. At itong hamon sa atin ng pandemya, may banta ng karamdaman, may banta ng sakit. Mag-aaway-away ba tayo? Magbabanggaan ba tayo? Hindi na. Ito'y hamon sa atin para lalong kumapit, lalong humigpit ang kapit, lalong paigtingin ang malasakit, at walang sakit na hindi mapagagaling sa taong mga nagmamalasakit at matindi ang kapit at higpit sa Diyos na nagmamalasakit. Sa misang ito, yan ang mabuting balita. May sakit. Pero hindi ito dahilan para tayo ay maglayo. Ito'y paanyaya para sa atin, lalo pang lumapit at kumapit ng mahigpit. Sa misang ito, yan ang ating panalangin. Sa sandali ng sakit, sa sandali ng hirap,
sa sandali ng dusa. Lalong higit kailangan natin ng isa't isa. Lalong higit kailangan natin ng Diyos. Kumapit, mahigpit, magmalasakit.